sa bayan ng San Isidro kung saan ang hamog ng umaga ay tila may dalang lihim at ang mga huni ng ibon ay parang mga bulong ng nakaraan, namuhay si Mateo Villanueva, isang tahimik ngunit iginagalang na sabonghero. Hindi siya mayaman ni hindi rin kilalang kilala sa malalayong probinsya. Ngunit sa bawat laban na kaniyang sinalihan, dala niya ang dangal at disiplina na minana pa niya sa kanyang ama. Ang ama ni Mateo, si Don Julio, ay dating bantog sa sabungan, hindi dahil sa dami ng kaniyang panalo, kundi sa kanyang paninindigan. Para kay Don Julio, ang sabong ay hindi sugal lamang. Ito'y isang sining, isang tradisyon, at isang pagsubok ng pagkatao. Ang tunay na panalo, madalas niyang sabihin, ay nasa puso ng nag-aalaga. Maagang naulila si Mateo sa kanyang ama. Isang gabing umuulan, sa gitna ng malakas na kulog, pumanaw si Don Julio dahil sa sakit sa puso. Naiwan kay Mateo ang isang maliit na kubo, ilang kulungan ng manok, at isang pangalan na dapat niyang pangalagaan. Lumipas ang mga taon at natutunan ni Mateo ang lahat, mula sa tamang pagpapakain, pag-eehersisyo ng panabong, hanggang sa pagbabasa ng galaw ng kalaban sa loob ng ruweda. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, tila hindi siya sinusuwerte. Palagi siyang umaabot sa huling laban, ngunit laging may isang iglap na magpapabagsak sa kanyang alaga. Isang hapon, matapos ang isa na namang pagkatalo, naglakad si Mateo pauwi. Bitbit niya ang kanyang sugatang manok, ang balahibo'y may bahid ng dugo, ang mga matay tila ng hihina. Mabigat ang kanyang dibdib, hindi dahil sa pagkatalo, kundi sa pakiramdam na tila may kulang sa kanyang pagsisikap. Sa daan pauwi, nadaanan niya ang isang lumang balete, isang puno na matagal nang pinaniniwala ang tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Noon pa man, may mga kwento na tungkol sa isang diwata na namamahay doon, isang bantay ng kalikasan at ng kapalaran. Hindi naniniwala si Mateo sa mga ganoong bagay. Para sa kanya, ang tagumpay ay bunga ng sipag at disiplina, hindi ng hiwaga. Ngunit ng gabing iyon, may kakaibang nangyari. Habang nililinis niya ang sugat ng kanyang manok, biglang nawalan ng ilaw sa buong baryo. Nabalot ng dilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na bahagyang natatakpan ng ulap. Narinig niya ang mahinang yabag sa labas ng kanyang kubo. Tumindig ang kanyang balahibo. Hindi iyon tunog ng tao. Magaan, halos parang hangin na dumadampi sa lupa. Lumabas siya, tanga ng isang lampara. Sa lilim ng balete, may isang anyong nakatayo. Isang babae na ang buhok ay tila hinahaplos ng sariling liwanag. Nakasuot siya ng puting damit na kumikislap sa dilim at ang kanyang mga mata ay may ningning na hindi maipaliwanag. Hindi makapagsalita si Mateo. Hindi lahat ng laban ay nakikita ng mata. Wika ng babae. Ang tinig ay tila alon sa tahimik na lawa. May mga digmaang espiritu ang kalaban ng tao. Napaatras si Mateo. Sino ka? Ako ang bantay ng punong ito. Ang mga ninuno mo ay minsan nang nag-alay ng pasasalamat sa kalikasan. Ang iyong ama ay may pusong marangal, ngunit ikaw ay nawawalan ng tiwala. Napalunok si Mateo. Hindi ako humihingi ng tulong sa hindi ko nakikita. Ngumiti ang babae. Hindi mo kailangan humingi, ngunit dahil malinis ang iyong hangarin, ako'y magbibigay ng basbas. Lumapit ang babae sa sugatang manok. Ipinatong niya ang kanyang palad sa ulo nito. Isang banayad na liwanag ang bumalot sa hayop. Sa loob lamang ng ilang saglit, ang sugat ay tila nagsara at ang manok ay muling tumindig ng tuwid. Napaatras si Mateo, hindi makapaniwala. Sa bawat laban, sabi ng diwata, ang manok na ito ay magkakaroon ng tapang na higit sa karaniwan. Ngunit tandaan mo, ang basbas ay hindi para sa kasakiman. Kapag ginamit mo ito sa maling paraan, mawawala ang aking kaloob. Ano ang kapalit? Mahinang tanong ni Mateo. Pananatiling marangal at isang pangako na sa bawat panalo, hindi mo kakalimutan ang mga nangangailangan. Pagkasabi nito, unti-unting naglaho ang anyo ng babae
parang hamog na tinangay ng hangin. Naiwan si Mateo sa ilalim ng buwan, ang puso'y kumakabog sa dibdib. Kinabukasan, dinala niya ang manok sa sabungan. Marami ang nagulat nang makita siyang muli, lalo na't balita ang kanyang pagkatalo kahapon. Sa unang laban, mabilis ang galaw ng kanyang manok. Tila may sariling isip. Sa bawat atake ng kalaban, may katumbas na liksi at lakas ang kanyang alaga. Ilang saglit lamang at bumagsak ang kalaban. Sunod-sunod ang panalo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. May nagsabing nagpalit siya ng lahi. May nagsabing may bagong teknik siyang natutunan. Ngunit si Mateo, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ang katotohanan. Hindi iyon basta swerte. Iyon ay basbas. Ngunit habang lumalago ang kanyang pangalan, may mga matang nagmamasid sa kanya. Mga matang hindi nasisiyahan sa kanyang biglaang pag-angat. Sa dulo ng sabungan, nakatayo si Don Ricardo Salazar, ang pinakamakapangyarihang sabungero sa rehiyon. Kilala siya hindi lamang sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang walang awang paraan ng pagwawagi. Pinagmasdan niya ang manok ni Mateo na tila hindi napapagod. May kakaiba, bulong niya sa kanyang tauhan. Alamin mo kung saan niya nakuha ang lakas na iyan. Habang pauwi si Mateo ng gabing iyon, tanga ng kanyang panalo at bagong pag-asa, hindi niya alam na ang bawat hakbang niya patungo sa tagumpay ay isa ring hakbang papalapit sa mas malaking pagsubok. Sa lilim ng balete, muling umihip ang malamig na hangin. At sa pagitan ng mga dahon, may mga matang nagbabantay, hindi lamang ng diwata, kundi ng mga puwersang maaaring sumubok sa kanyang katapatan. Hindi agad nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa ay nakasalansa ng perang na panalunan. Higit pa sa kinita niya sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Ngunit sa halip na galak ang maramdaman, isang tahimik na pag-aalinlangan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang manok na pinangalanan niyang Bagwis ay nakatayo sa loob ng kulungan. Matikas, maliwanag ang mga mata. Tila ba may bagong apoy sa dibdib. Wala nang bakas ng sugat. Wala ring bakas ng pagod. Bas-bas, bulong ni Mateo sa sarili. Ngunit kasabay ng salitang iyon ay ang paalala ng diwata, hindi para sa kasakiman. Kinabukasan, dumating ang mga kapitbahay. May dala silang prutas, may nag-alok ng pakikipag-alyansa sa susunod na laban. Ang dating tahimik na kubo ni Mateo ay naging sentro ng usapan sa baryo. Mateo, iba ang manok mo, sabi ni Mang Nardo, isang veteranong sabunghero. Parang may sariling isip, hindi sumusugod ng padalos-dalos. Parang marunong maghintay. Ngumiti si Mateo ngunit hindi sumagot. Hindi niya maaaring ibahagi ang kanyang nalalaman, sapagkat sino ang maniniwala sa kwento ng isang diwata sa ilalim ng balete? Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng malawak na hasyenda, abala si Don Ricardo Salazar sa pakikipagpulong sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang sabungan ang pinakamalaki sa rehiyon. Siya ang nasusunod. Ang batas ay tila yumuyuko sa kanyang pangalan. Hindi basta-basta ang panalo ng lalaking iyon. Malamig niyang wika habang nakatingin sa listahan ng mga resulta. Walang manok na ganyan kabilis gumaling. Walang panabong na ganyan katatag sa sunod-sunod na laban. Lumapit ang kanyang kanang kamay, si Arturo. Ipinasubaybay ko na siya. Tahimik lang ang buhay. Walang kilalang koneksyon sa malalaking breeder. Tumahimik si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagdududa at inggit. Kung may sikreto siya, wika niya, aalamin natin. Samantala, nagpasiya si Mateo na gamitin ang bahagi ng kanyang napanalunan para ayusin ang lumang bubong ng paaralan sa baryo. Tahimik niyang ipinadala ang materyales at nagbayad ng mga karpintero. Hindi niya hinangad ang papuri. Ngunit mabilis kumalat ang balita. Si Mateo ang nagpaayos, sabi ng guro sa mga magulang. Ayaw niyang ipaalam, pero nararapat lang na magpasalamat tayo. Unti-unting napawi ang pag-aalinlangan ng ilang tao, sa halip na palitan iyon ng paghanga. Ngunit habang lumalawak ang kanyang pangalan, lalong umiikting ang pag-uusisa ng iba.
Isang gabi, habang nagpapakain si Mateo kay Bagwis, muling umihip ang malamig na hangin mula sa direksyon ng balete. Naramdaman niya ang presensya bago pa man niya ito nakita. Mula sa lilim ng puno, lumitaw ang diwata. Pinili mong ibahagi ang iyong biyaya, wika nito. Nananatili ang basbas. Hanggang kailan? Tanong ni Mateo, hindi na tulad ng dati ang takot sa kanyang tinig. Hanggat ang puso mo'y hindi nababalutan ng pagnanasa. Napatingin si Mateo sa kanyang manok. May nagmamasid sa akin, nararamdaman ko. Ang liwanag ay laging umaakit ng anino, sagot ng diwata. Maghanda ka, ang susunod mong laban ay hindi lamang laban ng mga panabong. Pagkasabi nito ay naglaho muli ang mahiwagang anyo. Ilang araw ang lumipas at dumating ang paanyaya. Isang espesyal na laban sa sabungan ni Don Ricardo. Malaking pustahan, maraming mata ang nakatutok. Alam ni Mateo na hindi iyon simpleng imbitasyon. Isa iyong pagsubok. Sa araw ng laban, siksikan ng sabungan. Ang pangalan ni Bagwis ay binubulong sa bawat sulok. Sa kabilang panig, inilabas ang pinakamabagsik na panabong ni Don Ricardo. Isang pulang tandang na kilala sa bilis at bagsik. Tinawag itong Kidlat ng Norte. Nagtagpo ang mga mata ni na Mateo at Don Ricardo sa gitna ng arena. Marami kang napahanga, malamig na sabi ni Don Ricardo. Tingnan natin kung hanggang saan ang swerte mo. Hindi swerte ang pinaniniwalaan ko. Sagot ni Mateo ng may paggalang. Nagsimula ang laban. Sa unang salpukan, ramdam agad ang tensyon. Mabilis ang galaw ng Kidlat ng Norte. Parang tunay na kidlat sa bilis ng pag-atake. Ngunit si Bagwis ay hindi nagpadaig. Sa bawat sugod, may katumbas na iwas. Sa bawat tuka, may tamang timing. Tumagal ang laban ng higit sa inaasahan ng lahat. Sa isang iglap, parehong sugatan ang dalawang manok. Tahimik ang sabungan, walang nagsasalita, walang humihinga ng malalim. Sa sandaling tila magtatapos sa tabla ang laban, biglang kumilos si Bagwis. Isang eksaktong atake, hindi padalos-dalos, hindi marahas. Isang galaw na tila ginabayan ng mas mataas na kapangyarihan. Bumagsak ang Kidlat ng Norte. Nagtilian ang mga tao. Ngunit hindi sumigaw si Mateo. Sa halip, maingat niyang binuhat si Bagwis at sinuri ang mga sugat nito. Hindi siya nagdiwang, nagpasalamat siya sa katahimikan ng kanyang puso. Sa kabilang panig, mariing nakatitig si Don Ricardo. Hindi galit ang nasa kanyang mukha, kundi determination. Hindi ito magtatapos dito, bulong niya. Habang pauwi si Mateo, muling naramdaman niya ang malamig na hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat ang dala nito, tila babala. Sa likod ng kanyang tagumpay, may mga puwersang gumagalaw. At ang basbas ng diwata, bagaman makapangyarihan, ay maaaring hindi sapat laban sa kasamaan na handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Sa lilim ng balete, ang mga dahon ay kumaluskos, parang paalala na ang bawat biyaya ay may kaakibat na pagsubok. Matapos ang laban sa sabungan ni Don Ricardo, lalong umingay ang pangalan ni Mateo sa buong lalawigan. Ang dating tahimik na sabongero ng San Isidro ay ngayoy kinikilala bilang bagong hamon sa matagal nang naghaharing pangalan sa rehiyon. Ngunit kasabay ng pag-angat ay ang paglapit ng mga alok. Isang umaga, may dumating na sasakyang itim sa tapat ng kubo ni Mateo. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng maayos na barong at may dalang sobre. Magandang araw, Ginoong Mateo Villanueva. Magalang nitong bati. Ako'y kinatawan ng Southern Circuit Invitational. Inaanyayahan ka naming sumali sa isang prestihiyosong torneo sa Maynila. Ang mananalo ay magkakamit ng malaking gantimpala at pambansang pagkilala. Saglit na natahimik si Mateo. Ang Maynila, ibang antas iyon. Mas malaki ang pusta, mas mabangis ang mga kalaban, at mas marami ang matang nagbabantay. Pag-iisipan ko, mahinahong tugon niya. Pagkaalis ng kinatawan, napaupo siya sa harap ng kulungan ni Bagwis. Tahimik ang kanyang alaga, ngunit ang tindig nito'y nananatiling matatag.
Handa ka ba sa mas malaking laban? Tanong ni Mateo, na tila nakikipag-usap sa isang taong nakauunawa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang hindi lamang si Bagwis ang kailangang maging handa, kundi siya mismo. Kinagabihan, muling nagpakita ang diwata sa ilalim ng balete. Ang hangin ay banayad, ngunit ang presensya nito'y may bigat na hindi pangkaraniwan. May bagong daan na bubukas para sa iyo, wika nito. Alam mo na, sagot ni Mateo. Inaanyayahan ako sa Maynila. Tumango ang diwata. Sa mas malawak na mundo, mas marami ang tukso. Hindi lahat ng ngiti ay tapat. Hindi lahat ng pakikipagkamay ay may mabuting hangarin. Hanggang saan ang saklaw ng iyong basbas? Tanong ni Mateo. Ang basbas ay hindi sandata laban sa kasamaan ng tao, sagot ng diwata. Ito'y lakas na nagbibigay tapang at linaw ng isip, ngunit ang pagpapasya ay mananatiling sayo. Napayuko si Mateo. Kung sakaling matalo ako roon? Ang pagkatalo ay hindi pagkapawi ng basbas, wika ng diwata. Ang tunay na pagkawala nito ay nagsisimula sa loob ng puso. Pagkasabi nito, unti-unti na namang naglaho ang kanyang anyo. Lumipas ang ilang araw ng pagninilay. Sa huli, tinanggap ni Mateo ang paanyaya. Ilang linggo ang ginugol niya sa mas masusing paghahanda. Pinag-aralan niya ang kilos ni Bagwis, ang tiyempo ng pagtalon, ang lakas ng pakpak, ang pag-iwas sa kanan. Hindi siya umasa lamang sa hiwaga, pinagyaman niya ang kakayahan ng kanyang alaga. Sa araw ng pag-alis, nagtipon ng ilang taga-baryo upang ihatid siya. May dalang baon ng ilan, may mga dasal ang iba. Huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling, paalala ng guro sa baryo. Ngumiti si Mateo, hindi ko kailanman makakalimutan. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng ingay at liwanag ng lungsod. Ang sabungan ay napakalaki. May ilaw na tila araw kahit gabi, may mga taong bihis na bihis, at may mga pustahan na aabot sa milyon. Naroon din si Don Ricardo. Hindi bilang kalaban, kundi bilang isa sa mga pangunahing sponsor ng torneo. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Ngayong mas maliwanag ang paligid, mas malinaw din ang tensyon sa pagitan nila. Akala ko'y kontento ka na sa probinsya, sabi ni Don Ricardo na may bahagyang ngiti. Ang hamon ay bahagi ng paglago, sagot ni Mateo. Mag-ingat ka, dagdag ni Don Ricardo. Sa Maynila, hindi sapat ang tapang. Nagsimula ang unang araw ng torneo. Isa-isang nagharap ang mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa. May mga panabong na malalaki, may matitikas, may tila sanay sa marahas na laban. Nang sumalang si Bagwis sa unang laban, may mga bulungan agad sa hanay ng manonood. Kilala na siya bilang himala ng San Isidro. Ngunit ang kalaban ay hindi basta-basta. Isang itim na tandang na may reputasyong walang inuurungan. Sa unang salpukan, ramdam ni Mateo ang kakaibang bigat. Hindi tulad ng mga nakaraang laban, may tila hadlang sa galaw ni Bagwis, parang may pumipigil sa hangin sa paligid. Sa isang iglap, tinamaan si Bagwis sa pakpak. Napakuyom ang kamao ni Mateo. Hindi ito karaniwan, bulong niya. Sa itaas ng sabungan, sa gitna ng liwanag, may sandaling tila kumislap ang hangin, parang may dalawang puwersang nagtatagisan. Sa huli, nakabawi si Bagwis at nanaig pa rin. Ngunit hindi iyon madaling panalo. Sugatan ang kanyang alaga at pagbalik sa kulungan, ramdam ni Mateo ang pagod na hindi niya naranasan noon. Kinagabihan, sa balkonahe ng kanyang tinutuluyang silid, tumingin siya sa lungsod na hindi natutulog. Muling umihip ang malamig na hangin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi mula sa balete. Lumapit ang diwata, ngunit ang kanyang anyo'y tila mas mahina ang liwanag. May ibang puwersang kumikilos dito, wika nito. Sino? Tanong ni Mateo. May mga taong hindi lamang lakas at pera ang sandata, sagot ng diwata. May mga naghahanap din ng kapangyarihang hindi kanila. Naisip agad ni Mateo si Don Ricardo. Hindi sapat ang basbas kung may ibang hiwagang sumasalungat dito, dagdag ng diwata.
Maghanda ka. Ang susunod mong laban ay magiging mas mabigat. Napatingin si Mateo sa kulungan ni Bagwis. Sa mas malaking mundo, mas malaki rin ang panganib. At sa bawat hakbang niya palapit sa sukdulang tagumpay, tila mas lumalalim ang anino na sumusunod sa kanya. Hindi naging payapa ang magdamag para kay Mateo. Ang sugat ni Bagwis ay hindi malalim, ngunit ang kakaibang bigat na kanyang naramdaman sa loob ng sabungan ay hindi maalis sa kanyang isip. Hindi iyon simpleng laban ng dalawang panabong. May kung anong puwersang tila sumasalungat sa basbas na kanyang taglay. Maaga siyang nagising kinabukasan upang suriin ang kanyang alaga. Maingat niyang hinawakan ang pakpak nito, pinakiramdaman ang bawat galaw. Matatag pa rin ang tindig ni Bagwis, ngunit may sandaling tila nagiging alisto ito sa paligid. Parang may presensyang hindi nakikita. Sa ikalawang araw ng torneo, mas mabibigat ang laban. Iilan na lamang ang natitira. Sa listahan ng mga kalahok, malinaw ang pangalan ni Mateo sa hanay ng mga nangunguna. Ngunit kapansin-pansin ang isa pang pangalan, isang sabongero mula sa Hilagang Luzon na bihirang matalo at kilala sa tahimik na pamamaraan. Ang pangalan nito ay Esteban Rojas. Sa loob ng sabungan, nakapwesto sa mataas na bahagi si Don Ricardo. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na sumusubaybay sa bawat kilos ni Mateo. Bago magsimula ang laban ni Bagwis, napansin ni Mateo ang isang kakaibang lalaki sa likod ng kabilang kulungan. Nakasuot ito ng maitim na Amerikana kahit mainit ang paligid. Nakapikit ang mga mata at tila may binubulong habang hawak ang ulo ng panabong ni Esteban. Isang malamig na hangin ang dumampi sa batok ni Mateo. Sa isang saglit, naramdaman niyang tila may biglang pagbigat sa hangin, parang may nagbabago sa ritmo ng paligid. Nagsimula ang laban. Sa unang sagupaan, hindi agad umatake si Bagwis, hindi tulad ng dati nitong tiwala, tila nag-aalinlangan ito. Ang kalabang tandang ay mabilis at agresibo, tila pinalalakas ng kakaibang sigla. Tinamaan si Bagwis sa dibdib. Napapikit si Mateo ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, mariin niyang pinanatili ang kanyang konsentrasyon. Naalala niya ang sinabi ng diwata. Ang basbas ay lakas at linaw ng isip. Bagwis, bulong niya, hindi bilang utos kundi bilang paalala. Sa sumunod na sandali, nagbago ang galaw ng kanyang alaga. Hindi na ito umatake ng padalos-dalos. Nagmasid ito, umiwas, naghintay. Sa isang maling hakbang ng kalaban, doon sumingit si Bagwis, isang eksaktong tuka sa bahaging hindi na protektahan. Tumagal ang laban, ngunit unti-unting bumagal ang kalabang tandang. Sa huli, bumagsak ito. Naghiyawan ng mga tao, ngunit hindi iyon ang narinig ni Mateo. Sa halip, nakita niyang saglit na napahinto ang lalaking nakaitim sa likuran. Nagmulat ito ng mga mata at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang tingin. May malamig na babala sa mga matang iyon. Pagkatapos ng laban, habang nililinis ni Mateo ang sugat ni Bagwis, muling nagpakita ang diwata. Ngunit ang kanyang anyo ay tila mas malinaw ngayon. Parang nakikipaglaban din sa isang hindi nakikitang puwersa. Ang naramdaman mo ay totoo, wika nito. May ibang hiwaga, sagot ni Mateo. May taong kumukuha ng lakas mula sa takot at pagnanasa ng iba. Hindi siya sabonghero, isa siyang tagapamagitan ng madilim na puwersa. Naisip ni Mateo ang lalaking nakaitim. Si Don Ricardo ba ang may pakana nito? Hindi lahat ng nag-uutos ay siya ring gumagawa, sagot ng diwata. Ngunit ang kasakiman ay madaling maging pintuan. Napahawak si Mateo sa rehas ng kulungan. Hanggang kailan ito? Hanggang sa may isa sa inyo ang bumitaw. Sa gabing iyon, may kumatok sa kanyang silid. Pagbukas niya, naroon si Esteban Rojas. Wala ang yabang sa kanyang mukha. Sa halip, may bahid ng pag-aalala. Kailangan kitang makausap, sabi nito. Pinapasok siya ni Mateo. Hindi ko ginusto ang ginagawa ng taong iyon, agad na sabi ni Esteban. May mga nag-alok sa akin ng tulong. Lakas na hindi natural. Akala ko'y panandalian lamang. Ngunit habang tumatagal,
Pakiramdam ko'y may kapalit. Tahimik na nakinig si Mateo. Kapag nanalo ako, parang may nababawas sa akin, dagdag ni Esteban. Parang may kinukuha. Napatingin si Mateo sa kanyang alaga. May paraan para tumigil. Kung aatras ako ngayon, mawawala ang lahat sa akin. Mas mahalaga ba ang lahat kaysa sa sarili mo? Tanong ni Mateo. Hindi agad nakasagot si Esteban. Sa labas, dumaan ang isang malamig na hangin. Sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, may mga aninong gumagalaw. Hindi lamang ng tao, kundi ng mga puwersang pinapakawalan ng kanilang mga desisyon. Kinabukasan, inanunsyo ang semifinal match. Si Mateo laban kay Esteban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang panalo ang nakataya. May mas malalim na laban na magaganap. Laban ng liwanag at anino, ng paninindigan at tukso. At sa gitna ng arena, kailangang pumili kung alin ang mananaig. Ang umaga ng semifinal ay tila mas mabigat kaysa sa mga naunang araw ng torneo. Maaga pa lamang ay puno na ang sabungan. Ang mga bulungan ng tao'y may halong pananabik at pag-aalinlangan. Ang laban ni Mateo at Esteban ang pinakaaabangang sagupaan. Sa loob ng silid na inilaan para sa mga kalahok, tahimik na nakaupo si Mateo habang pinagmamasdan si Bagwis. Ang kanyang alaga ay kalmado, ang mga matay malinaw at matatag. Hindi ito tila nababalisa sa paparating na laban. Ngunit si Mateo ay may alam na higit sa nakikita ng karamihan. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Esteban, ang pangambang bumabalot sa tinig nito. Ang pakiramdam na may kapalit ang bawat panalo. Sa kabilang panig ng gusali, si Esteban ay nakaupo sa harap ng kanyang panabong. Naroon muli ang lalaking nakaitim, nakatayo sa likuran, tahimik at tila naghihintay. "Huwag kang mag-alala," mahinang sabi ng lalaki. "Ibibigay ko ang kailangan mong lakas." Ngunit hindi agad tumugon si Esteban. Sa kaibuturan ng kanyang isip, may alinlangan na unti-unting lumalakas. Sa sandaling iyon, tila narinig niya ang sariling konsensya, isang paalala na ang tagumpay na hindi malinis ay hindi tunay na panalo. Nang ipatawag ang kanilang mga pangalan, sabay na lumabas sina Mateo at Esteban patungo sa arena. Ang ilaw ay maliwanag, ang ingay ng tao'y parang alon na bumabangga sa mga pader. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit, walang yabang. Tanging isang tahimik na pagkakaunawaan na may higit pa sa karaniwang laban ang magaganap. Nang ilapag ang kanilang mga panabong sa gitna, pansamantalang natahimik ang sabungan. Sa isang iglap, naramdaman ni Mateo ang pagbabago sa hangin. Ang parehong bigat na kanyang naramdaman nung nakaraang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw. Sa itaas ng arena, tila kumikislap ang hangin sa pagitan ng dalawang puwersa. Nagsimula ang laban. Mabilis ang unang sagupaan. Ang panabong ni Esteban ay tila mas mabangis kaysa dati. Mas agresibo, mas determinado. Ngunit kapansin-pansin ang kakaibang tensyon sa galaw nito, parang may humihila sa bawat kilos. Tinamaan si Bagwis sa tagiliran. Umalingaw-ngaw ang reaksyon ng mga manonood. Ngunit hindi umatras si Mateo. Sa halip, ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata, inalala ang mga salita ng diwata. Ang basbas ay hindi sandata ng paninira, kundi gabay ng katotohanan. Hindi ito laban para sa akin lamang, bulong niya. Sa sandaling iyon, tila lumuwag ang hangin sa paligid ni Bagwis. Ang kanyang alaga ay hindi sumugod ng galit, kundi gumalaw ng may tiyempo at talino, umiwas, naghintay, nagbantay. Sa kabilang panig napapikit si Esteban. Nakita niya ang lalaking nakaitim sa gilid ng arena, ang mga matay nakatuon sa kanyang panabong. May bahid ng utos ang tingin nito, isang tahimik na pagpuwersa. At doon siya nagpasya. Sa loob ng kanyang puso, tinanggihan niya ang tulong na hindi kanya. Sa isang iglap, tila may napigtas sa hangin. Ang mabigat na presensya ay biglang naglaho.
Ang panabong ni Esteban ay tila nayanig. Hindi sa kahinaan, kundi sa pagkaputol ng puwersang gumagabay dito. Sinamantala ni Bagwis ang sandaling iyon. Isang eksaktong galaw, isang malinis na atake. Bumagsak ang kalabang tandang. Tahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo bago tuluyang sumabog sa sigawan. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Sa gilid ng arena, ang lalaking nakaitim ay nakatitig kay Esteban. Sa kanyang mga mata ay may malamig na pangako ng pagbabalik. Ngunit unti-unti rin itong naglaho sa gitna ng kaguluhan. Lumapit si Mateo kay Esteban matapos ang laban. "Pinili mo," mahinang sabi niya. Tumango si Esteban. Mas mabuti ang matalo ng malinis kaysa manalo ng may kapalit. "Hindi ka natalo," sagot ni Mateo. "Pinili mo ang sarili mo." Sa gabing iyon, nagpakita muli ang diwata kay Mateo. Ang kanyang liwanag ay mas malinaw kaysa sa mga nagdaang gabi. Ang laban ay hindi lamang sa arena, wika nito. Ngayong pinili ng isa ang tama, humina ang kapangyarihan ng anino. Ngunit hindi pa tapos, sagot ni Mateo. "Hindi pa," sang-ayon ng diwata. Ang nasa likod ng lahat ay hindi basta susuko. Kinabukasan, inanunsyo ang huling laban ng torneo. Si Mateo laban sa pinakapinapaboran ng lahat, ang pambato ni Don Ricardo. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang reputasyon ang nakataya, kundi ang katotohanan kung alin ang mas malakas, ang basbas na nagmumula sa malinis na hangarin o ang kapangyarihang hinuhubog ng kasakiman. At sa huling yugto ng torneo, haharap si Mateo hindi lamang sa isang kalaban, kundi sa pinagmumulan ng lahat ng anino. Ang araw ng huling laban ay tila may sariling bigat. Sa labas ng sabungan, mahaba ang pila ng mga taong nais makasaksi sa pinakahihintay na sagupaan ng torneo. Sa loob, ang hangin ay puno ng pananabik at tensyon. Sa isang sulok ng pasilidad, tahimik na naghahanda si Mateo. Maingat niyang hinaplos ang balahibo ni Bagwis, pinakiramdaman ang tibok ng dibdib nito. Matatag, hindi nagmamadali, hindi natitinag. "Ano man ang mangyari," mahinang sabi ni Mateo, "mananatili tayong malinis." Sa kabilang panig, ang kampo ni Don Ricardo ay abala. Ang kanyang pambato ay isang dambuhalang tandang na kilala sa bansag na Haring Apoy. Isang panabong na halos walang bahid ng pagkatalo. Makintab ang pulang balahibo nito at ang mga mata ay tila laging handang sumugod. Ngunit higit sa pisikal na anyo, may kakaibang presensya sa paligid nito, isang puwersang hindi maipaliwanag. Sa likod ni Don Ricardo, muling naroon ang lalaking nakaitim. Tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa malamig na intensyon. Hindi siya dapat manalo, bulong ng lalaki. Hindi sumagot si Don Ricardo, ngunit ang pagkakuyom ng kanyang kamao ay sapat na patunay ng kanyang determinasyon. Nang ipatawag ang dalawang kalahok, tumahimik ang buong arena. Ang ilaw ay tila mas maliwanag, ang bawat matay nakatuon sa gitna. Nagtagpo sina Mateo at Don Ricardo sa pagitan ng mga kulungan. "Hanggang dito na ang pagangat mo," sabi ni Don Ricardo nang mababa ang tinig. "May mga bagay na hindi dapat hinahamon." "Ang hinahamon ko ay ang sarili ko," sagot ni Mateo ng payapa. Nagsimula ang laban. Sa unang salpukan pa lamang, ramdam na ang lakas ng Haring Apoy. Ang bawat galaw nito'y puno ng bagsik at bilis. Tinamaan si Bagwis sa pakpak at napasinghap ang mga manonood. Ngunit hindi bumigay si Bagwis. Sa bawat pag-atake ng kalaban, may maingat na pag-iwas. Sa bawat sugod, may katumbas na pagbalik. Habang tumatagal ang laban, tila umiigting ang tensyon sa hangin. Sa itaas ng arena, parang may dalawang puwersang nagtatagisan, liwanag at anino, kapayapaan at pagnanasa. Biglang naramdaman ni Mateo ang matinding lamig na dumaan sa kanyang likod. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang lalaking nakaitim na nakapikit, tila may binibigkas na hindi marinig ng iba. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang galaw ni Bagwis. Isang matinding atake mula sa Haring Apoy ang tumama sa dibdib nito. Napakuyom ang kamao ni Mateo.
Sa kanyang isip, umalingaw-ngaw ang tinig ng diwata. Ang basbas ay hindi para sa galit, ito'y para sa katotohanan. Huminga siya ng malalim. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpadala sa takot. Sa halip, tumingala siya sa liwanag ng arena at sa loob ng kanyang puso, tahimik siyang nanindigan. Kung ito man ang huling laban, haharapin niya ito ng may dangal. Sa sandaling iyon, may banayad na hangin na dumaan sa loob ng sabungan. Hindi iyon napansin ng karamihan, ngunit naramdaman ito ni Mateo. Sa isang iglap, tila naglaho ang mabigat na presensya sa paligid ni Bagwis. Mula sa likuran ng arena, ang lalaking nakaitim ay napaatras. Ang kanyang mukha ay tila nabigla. Sa gitna ng laban, nagbago ang tindig ni Bagwis. Hindi ito naging marahas, bagkus ay naging mas malinaw ang bawat galaw. Isang maingat na hakbang, isang eksaktong pagtalon, isang malinis na atake. Tinamaan ang Haring Apoy sa bahaging hindi nito nabantayan. Tumagal pa ang ilang saglit na tila walang hanggan. At pagkatapos, bumagsak ang pambato ni Don Ricardo. Tahimik ang arena. Walang sigawan sa unang segundo. Walang galaw. Hanggang sa tuluyang ideklara ang panalo. Sumabog ang palakpakan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, hindi ngumiti si Mateo. Maingat niyang binuhat si Bagwis, sinuri ang mga sugat nito at tahimik na nagpasalamat. Sa kabilang panig, nanatiling nakatayo si Don Ricardo. Ang kanyang mukha'y hindi galit, kundi tila nabawasan ng isang bagay na matagal niyang pinanghawakan. Ang lalaking nakaitim ay tuluyan ng naglaho. Sa labas ng sabungan, habang papalubog ang araw, nagpakita muli ang diwata kay Mateo. Tapos na ang laban, wika nito. Hindi pa, sagot ni Mateo. Hanggat may kasakiman sa puso ng tao, may babalik. Ngumiti ang diwata. Ngunit ngayon, napatunayan mo na ang basbas ay hindi lamang lakas. Ito'y paninindigan. Tuming si Mateo sa kanyang alaga. Ano ang susunod? Ang tunay na pagsubok ay hindi sa arena, sagot ng diwata, kundi sa kung paano mo hahawakan ng tagumpay. Sa gabing iyon, hindi lamang tropeyo ang iniuwi ni Mateo, kundi isang pangalan na ngayon ay kilala sa buong bansa. Ngunit kasabay ng tagumpay ay isang bagong yugto, isang mundong mas malawak, mas mapang-akit, at mas mapanganib. At sa pag-uwi niya sa San Isidro, may naghihintay na pagbabago, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong bayan. Pagbalik ni Mateo sa San Isidro, tila nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Ang dati simpleng kubo ay dinarayo na ngayon ng mga tao. May gustong makipagkamay, may nais makipag-alyansa, at may naghahangad na makibahagi sa susunod niyang laban. Bitbit niya ang tropeyo ng torneo at ang karangalang dala nito, ngunit higit pa roon ang dala niya. Ang kamalayang bawat panalo ay may katumbas na pananagutan. Sa unang gabi ng kanyang pagbabalik, nagtipon ang mga kapitbahay upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. May handang pagkain, may musika, at may mga batang tumitingala sa kanya na parang siya'y isang alamat. Hindi ka na basta sa bunghero, sabi ng punong barangay. Isa ka ng inspirasyon. Ngunit sa likod ng mga papuri, may mga matang tahimik na nagmamasid. May mga taong hindi natuwa sa kanyang pag-angat. Mga dati inasanay na si Don Ricardo lamang ang kinikilalang hari ng sabungan. Sa hasyenda ng Salazar, tahimik ang paligid. Hindi sanay si Don Ricardo sa pagkatalo, ngunit higit sa sugat ng reputasyon, mas mabigat ang pagkawala ng kontrol. Hindi siya basta sinuwerte, mahinang sabi niya habang nakatanaw sa dilim. May nagtatanggol sa kanya. Sa kabilang dako, sa ilalim ng lumang balete, muling nagpakita ang diwata kay Mateo. Mas maraming mata ang nakatingin sa iyo ngayon, wika nito. Ang tagumpay ay hindi lamang pag-akyat. Ito rin ay pagharap sa mas maraming tukso. May mga nag-aalok sa akin ng puhunan, sagot ni Mateo. Gusto nilang paramihin ko ang laban. Gawin itong negosyo. At ano ang nais mo? Napatingin si Mateo kay Bagwis na tahimik na nagpapahinga.
Hindi ko nais maging alipin ng sariling pangalan. Ngumiti ang diwata. Kung ganoon, panatilihin mong malinaw ang iyong layunin. Ilang araw ang lumipas at dumating ang isang liham mula sa Maynila. Inaalok si Mateo ng isang malakihang kontrata. Regular na laban sa iba't ibang rehiyon. May malaking kapalit na salapi at kasikatan. Marami ang nagsabing tanggapin niya ito. Isang beses lang dumarating ang ganitong pagkakataon, sabi ng isang negosyante. Maaari kang yumaman ng tuluyan. Ngunit sa bawat alok, mas lalong naramdaman ni Mateo ang bigat ng desisyon. Isang gabi, habang siya'y naglalakad mag-isa sa bukirin, may lumapit sa kanya. Si Esteban. Balita ko'y maraming kumakausap sa iyo, sabi nito. Ganoon nga, sagot ni Mateo. Mag-ingat ka, dagdag ni Esteban. May mga bagong grupo sa Maynila na hindi lamang pera ang habol. Nais nilang kontrolin ang mga panalo sa anumang paraan. Napahinto si Mateo. May kinalaman ba si Don Ricardo? Hindi ko alam, sagot ni Esteban. Ngunit may nararamdaman akong paggalaw. Ang lalaking nakaitim, hindi pa siya tapos. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng buwan. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Mateo ang ilang kakaibang pangyayari. May mga estrangherong nagtatanong tungkol sa kanya. May mga taong palihim na sumusunod sa kanyang mga lakad. At minsan, sa gabi, may aninong tila dumaraan sa malapit sa balete. Muling nagpakita ang diwata. Ang anino ay naghahanap ng bagong pintuan, wika nito. Hindi ko sila hahayaang makapasok, sagot ni Mateo. Hindi lamang ikaw ang kanilang maaaring lapitan, babala ng diwata. Ang mga nasa paligid mo ay maaari ring maging daan. Naisip ni Mateo ang baryo, ang mga batang tumitingala sa kanya, ang mga kapitbahay na umaasa sa kanyang tulong. Kung may magtatangkang sirain siya, hindi lamang siya ang maaapektuhan. Sa isang umaga, may natagpuan siyang kakaiba sa kulungan ni Bagwis. Isang maliit na piraso ng tela na may kakaibang marka. Hindi iyon sa kanya. Hinawakan niya ito at agad naramdaman ang malamig na sensasyon na minsan na niyang naranasan sa Maynila. Hindi na ito simpleng kompetisyon. May taong handang gumamit ng mas madilim na paraan upang siya'y mapahina. Pinagmasdan niya si Bagwis. Ang kanyang alaga ay nananatiling matatag, ngunit alam niyang hindi habang buhay sapat ang basbas kung palaging may magtatangkang wasakin ito. Sa ilalim ng balete, humarap siya sa diwata. Kung darating ang araw na ako'y mapilitang pumili, sabi niya, ano ang dapat kong unahin? Ang panalo o ang katahimikan? Ang diwata ay tumingin sa kanya ng may lalim. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa pagtakas sa laban, wika nito. Ngunit may mga laban na kailangang tapusin at may mga laban na kailangang bitawan. Sa malayo, may kulog na gumulong sa kalangitan kahit walang ulap. Ang tagumpay ni Mateo ay hindi na lamang personal na pag-angat. Ito'y naging hamon sa mga taong nais manatili sa kapangyarihan. At sa bawat pag-ikot ng mundo, palapit ng palapit ang susunod na pagsubok. Isang pagsubok na maaaring magbago hindi lamang sa kanyang pangalan, kundi sa kanyang kapalaran. Hindi nagtagal matapos makita ni Mateo ang kakaibang telang may marka sa kulungan ni Bagwis, nagsimulang maging mas malinaw ang banta na matagal na niyang nararamdaman. Isang madaling araw, nagising siya sa tahol ng mga aso sa paligid ng kanyang kubo. Hindi iyon karaniwang pagtahol, may halong babala at takot. Agad siyang lumabas. Sa may bakuran, may aninong mabilis na tumalon sa likod ng mga puno. Pagsapit niya roon, wala na itong bakas, maliban sa bahagyang yapak sa basang lupa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Paglapit niya sa kulungan ni Bagwis, napansin niyang tila nabalisa ang kanyang alaga. Hindi ito sugatan, ngunit ang tindig nito ay hindi mapalagay. Sa loob ng kulungan, may natagpuan siyang isa pang maliit na bagay. Isang piraso ng buto na may nakaukit na simbolong kahawig ng markang nasa tela. Naramdaman niya agad ang malamig na bigat sa kanyang dibdib. Kinagabihan, sa ilalim ng balete,
hindi na niya kailangang tawagin ang diwata. Lumitaw ito ng kusa at sa pagkakataong ito, mas seryoso ang kanyang anyo. Sinusubukan nilang pahinain ang proteksyon, wika nito. Sino sila? Mariing tanong ni Mateo. Hindi iisa, sagot ng diwata. May mga taong nagbubukas ng pintuan sa kapangyarihang hindi nila lubos na nauunawaan. Ang lalaking nakita mo sa Maynila ay tagapag-ugnay lamang. May kinalaman pa rin ba si Don Ricardo? Ang kasakiman ay parang apoy, sagot ng diwata. Maaaring hindi siya ang nagsindi, ngunit siya ang nagbibigay ng hangin. Tahimik si Mateo. May nais silang patunayan, dagdag ng diwata, na ang basbas ay maaaring tapatan ng sumpa. Napatingin si Mateo sa balete. At maaari ba? Hindi agad sumagot ang diwata. Ang liwanag at anino ay parehong umiiral, ngunit ang liwanag ay kailangang alagaan. Kapag pinabayaan, kusang lalamunin ng dilim. Lumipas ang ilang araw na tila ay nakatagong tensyon sa hangin. Sa baryo, may kumalat na balitang may bagong sabungan na itinatayo sa Karatig Bayan, isang pribadong arena na may malalaking pusta at lihim na laban. Maraming sabungero ang naaakit. Isang hapon, dumating si Esteban sa kubo ni Mateo. May narinig ako, sabi nito. May laban na inihahanda para sa iyo. Hindi ako pumayag sa anumang imbitasyon, sagot ni Mateo. Hindi ito imbitasyon, mariing tugon ni Esteban, isang hamon. Ayon sa balita, may isang panabong na sinasabing hindi pa natatalo sa mga lihim na laban. Walang nakaalam kung sino ang tunay na may-ari, ngunit may bulong na konektado ito sa mga taong nais pabagsakin si Mateo. Kapag tumanggi ka, sabi ni Esteban, sasaktan nila ang pangalan mo. Sasabihing natatakot ka. Napapikit si Mateo sandali. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa kahit kanino. Ngunit alam niyang ang laban na iyon ay hindi lamang para sa reputasyon. Ito'y para tapusin ang patuloy na paglapit ng anino. Kinagabihan, muli siyang humarap sa diwata. Kung tatanggapin ko ang hamon, ano ang mangyayari, tanong niya. Ang laban na iyon ay hindi tulad ng iba, sagot ng diwata. Hindi ito bahagi ng karaniwang torneo. Ito'y ritual ng paghamon, isang pagtatangka na wasakin ng basbas. Kung hindi ako lalaban, maghahanap sila ng ibang paraan. Tahimik ang gabi. Ang mga dahon ng balete ay bahagyang gumalaw sa ihip ng hangin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Mateo ang sagot. Hindi siya maaaring umatras sa takot, ngunit hindi rin siya maaaring lumaban ng may galit. Sa sumunod na araw, ipinaabot niya ang kanyang sagot. Tatanggapin niya ang hamon. Ngunit may isang kondisyon. Ang laban ay dapat gawin sa liwanag ng araw, hindi sa lihim ng gabi. Nagulat ang mga nagdala ng mensahe, ngunit pumayag din sa huli. Marahil ay tiwala silang sapat ang kanilang lakas upang manaig. Sa baryo kumalat ang balita. Ang mga tao'y nag-alala, ngunit hindi na nagtaka. Kilala na nila si Mateo. Hindi siya tumatalikod sa hamon. Sa bisperas ng laban, tahimik niyang hinaplos si Bagwis. Maaaring ito ang pinakamabigat, bulong niya. Ang kanyang alaga ay tila nakatingin sa kanya ng may kakaibang linaw. Sa ilalim ng balete, sa huling gabi bago ang hamon, nagsalita ang diwata ng may mas malalim na tinig. Ano man ang mangyari bukas, tandaan mo, ang tunay na basbas ay hindi nakatali sa panalo. Ito'y nakatali sa kung sino ka. Sa malayo, tila may mga matang nagmamasid sa dilim. Ang anino ay lumalapit. At sa pagsikat ng araw, haharap si Mateo sa laban na maaaring magtakda ng wakas ng panibagong simula. Maagang sumikat ang araw sa San Isidro, ngunit ang init nito'y hindi sapat upang tunawin ang bigat ng tensyon sa hangin. Sa isang malawak na bakanteng lupa, sa pagitan ng dalawang bayan, itinayo ang pansamantalang arena. Hindi kasing enggrande ng mga sabungan sa lungsod, ngunit sapat upang maglaman ng mga usisa at mapanghusgang mata. Hindi ito lihim na laban, gaya ng nais ng mga nasa likod ng hamon. Sa halip, malinaw ang sikat ng araw, lantad ang bawat galaw,
at walang maitatagong anino. Dumating si Mateo na tahimik, tangan ang kulungan ni Bagwis. Walang malaking grupo, walang bandila, walang pagyayabang. Ilang taga-baryo lamang ang sumama upang magbigay suporta. Sa kabilang panig, naroon ang kampo ng kalaban. Isang matangkad na lalaki ang lumapit, hindi si Don Ricardo, kundi isang taong hindi pa nakikita ni Mateo nang malapitan. Ang kanyang mga mata ay malamig, at sa likuran niya ay nakatayo ang lalaking nakaitim na minsan nang nasilayan ni Mateo sa Maynila. "Tinanggap mo ang hamon," sabi ng matangkad na lalaki. "Ibig sabihin, handa ka sa kapalit." "Walang kapalit ang laban na malinis," sagot ni Mateo. Ngumiti ang lalaki, ngunit walang init ang ngiting yon. Inilabas nila ang kanilang panabong. Ang tandang ng kalaban ay kulay abo na may bahid ng maitim na guhit sa pakpak. Tahimik ito, ngunit ang presensya nito ay tila may kasamang malamig na alon. Sa sandaling inilapag ito sa lupa, may ilang tao sa paligid ang napaatras, hindi maipaliwanag kung bakit. Naramdaman iyon ni Mateo. Sa ilalim ng araw, hindi dapat umiiral ang anino, ngunit tila may bahaging hindi tinatablan ng liwanag. Bago magsimula ang laban, tumingala si Mateo sa langit. Walang ulap, walang bagyo, tanging malinaw na bughaw. "Sa liwanag natin ito tatapusin," bulong niya sa sarili. Nagsimula ang sagupaan. Sa unang salpukan pa lamang, malinaw na hindi pangkaraniwan ang kalaban. Hindi ito basta mabilis o malakas. Tila may kakaibang tiyempo, parang may nagdidikta ng bawat kilos. Tinamaan si Bagwis sa pakpak. Nagbulungan ang mga tao. Ngunit hindi nagpadaig ang kanyang alaga. Umiwas ito, nagmasid at hindi nagmadaling bumawi. Sa gilid ng arena, ang lalaking nakaitim ay nakapikit, tila may tahimik na ritual na isinasagawa. Ang hangin ay biglang naging mabigat, kahit tirik ang araw. Naramdaman ni Mateo ang paninikip sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga sinabi ng diwata. Ang basbas ay hindi sandata laban sa dilim. Ito'y paalala kung sino ka sa gitna nito. Sa halip na magalit o mataranta, isinara niya ang kanyang mga mata sandali at pinatatag ang kanyang isip. Hindi siya lalaban gamit ang takot. Muling nagtagpo ang dalawang panabong sa gitna. Ang kalaban ay sumugod ng buong lakas. Ngunit sa huling sandali, umiwas si Bagwis at nakapwesto sa tamang anggulo. Isang malinis na atake ang pumasok. Napaatras ang kalabang tandang. Sa gilid, biglang nagmulat ang lalaking nakaitim. Para sa isang iglap, tila may nagbago sa paligid. Parang may nabasag na manipis na tabing. Mas lumiwanag ang sikat ng araw. Ang mabigat na pakiramdam sa hangin ay unti-unting nawala. Sa pagkakataong iyon, tila nawalan ng kakaibang lakas ang kalabang tandang. Ang mga galaw nito'y naging karaniwan, mabilis pa rin, ngunit wala na ang di maipaliwanag na puwersa. Sa huling salpukan, malinaw ang naging wakas. Pumagsak ang kalaban. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo bago sumabog ang bulungan at sigawan. Hindi galit ang makikita sa mukha ng matangkad na lalaki, kundi pagkabigo. Ang lalaking nakaitim ay napaatras, tila may nasugatan na hindi nakikita. Lumapit ito kay Mateo, ang mga matay hindi na kasing talim ng dati. "Hindi pa ito ang wakas," malamig nitong sabi. "Ang wakas ay para sa mga ayaw magbago," sagot ni Mateo. Sa sandaling iyon, may banayad na ihip ng hangin na dumaan sa arena. Sa malayo, sa ilalim ng alaala ng balete, tila may presensyang nagbabantay. Ang hamon ay natapos sa liwanag. Ngunit alam ni Mateo, habang may mga pusong pinipili ang kasakiman, may babalik at babalik na anino. Sa kanyang pagbabalik sa baryo, mas tahimik ang kanyang mga hakbang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang huling laban ay maaaring hindi sa arena magaganap, kundi sa pagitan ng mga taong patuloy na hahamunin ang hangganan ng tama at mali. At sa susunod na paggalaw ng anino, maaaring hindi na sapat ang panalo lamang.
Pagbalik ni Mateo sa San Isidro matapos ang laban sa ilalim ng araw, tila mas tahimik ang paligid kaysa dati. Wala ang karaniwang sigla ng pagdiriwang. Wala ring labis na papuri. Ang mga tao'y nakatingin sa kanya ng may paghanga, ngunit may halo ring pangamba. Sapakat alam na nila, ang laban ay hindi lamang laban ng mga panabong. Sa gabing iyon, naglakad si Mateo patungo sa lumang balete. Hindi na niya kailangang tawagin ang diwata. Lumitaw ito sa pagitan ng mga ugat ng puno. Ang liwanag nito'y banayad, ngunit mas malinaw kaysa noong una niya itong nakita. Nahati ang kanilang puwersa, wika ng diwata. Ang liwanag ng araw ay hindi nila inasahan. Hindi pa rin sila titigil, sagot ni Mateo. Hindi, tugon nito. Dahil ang kasakiman ay hindi madaling mamatay. Ngunit humina na ang kapangyarihang umaalalay sa kanila. Tahimik na tumingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Hanggang kailan ko ito dadalhin? Ang basbas ay hindi panghabambuhay na sandata, sagot ng diwata. Ito'y ipinagkakaloob upang ituwid ang landas, hindi upang manatili sa digmaan. Napatingin siya sa kanyang alaga na nasa di kalayuan, payapang nagpapahinga. Sa sandaling iyon, malinaw ang pumasok sa kanyang isip. Kung magpapatuloy ako sa laban, mahinang sabi niya, patuloy din silang babalik. Hindi sumagot ang diwata. Kung ako ang dahilan kung bakit sila naghahanap ng mas madilim na paraan, dagdag niya, marahil oras na upang tapusin ang dahilan. Sa unang pagkakataon, ngumiti ang diwata ng may lungkot. Ang pinakamahirap na panalo, wika nito, ay ang kusang pagbitaw. Kinabukasan, ipinatawag ni Mateo ang mga taga-baryo at ilang sabongherong nakakakilala sa kanya. Naroon din si Esteban. Sa harap ng lahat, tahimik siyang nagsalita. Hindi ko hinangad ang kasikatan, wika niya. Ang nais ko lamang ay ipagpatuloy ang aral ng aking ama, na ang sabong ay dangal, hindi kasakiman. Nagkatinginan ang mga tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin kong ang aking panalo ay naging dahilan upang may maghanap ng kapangyarihang hindi na dapat pinapakawalan. Hindi mo kasalanan iyon, sabi ni Esteban. Hindi man, sagot ni Mateo, ngunit maaari kong piliing huwag na itong palalain. Isang bulungan ang dumaan sa hanay. Magpapahinga ako, malinaw niyang sinabi. Hindi ko na ilalaban si Bagwis sa malalaking pustahan. Hindi ko hahabulin ang pangalan. Sayang ang talento mo, sabi ng isa. Mas sayang kung kapalit nito ang kapayapaan ng marami, tugon ni Mateo. Tahimik ang paligid. Sa mga sumunod na araw, tinupad niya ang kanyang salita. Hindi niya ibinenta si Bagwis. Hindi rin niya ito ginawang puhunan sa negosyo. Sa halip, inalagaan niya ito bilang bahagi ng kanyang buhay. Hindi bilang sandata ng ambisyon. Ang ilang alok ay dumating pa rin, ngunit isa-isa niya itong tinanggihan. Unti-unting humina ang pag-usisa, humupa ang bulungan. Ang mga aninong minsang gumagala sa paligid ng baryo ay tila naglaho. Isang gabi, sa huling pagkakataon, nagpakita ang diwata sa ilalim ng balete. Pinili mo ang kapayapaan, wika nito. Pinili ko ang sapat, sagot ni Mateo. Dahil dyan matatapos na ang basbas. Hindi iyon ikinagulat ni Mateo. Lumapit ang diwata kay Bagwis at marahang hinaplos ang ulo nito. Sa isang iglap, ang liwanag na dati tila nakabalot sa panabong ay unti-unting naglaho, hindi bilang pagkawala, kundi bilang pagbalik sa karaniwan. Hindi na niya kailangan ng higit sa likas na lakas, sabi ng diwata. Sapat na ang tapang na mayroon siya. At ako? Tanong ni Mateo. Natapos mo ang dapat mong tapusin. Unti-unting naglaho ang anyo ng diwata tulad ng unang gabi sa ilalim ng buwan. Lumipas ang mga buwan. Si Don Ricardo ay bihirang marinig muli sa mga lihim na laban. Ang lalaking nakaitim ay tila naglaho sa mga usap-usapan. Ang bagong sabungan sa Karatig Bayan ay hindi na itinuloy. Sa San Isidro, naging mas tahimik ang mga araw.
Si Mateo ay patuloy na nag-aalaga ng ilang panabong, ngunit hindi na para sa malalaking torneo. Naging tagapayo siya sa mga batang sabonghero, itinuturo ang disiplina, ang tamang pag-aalaga, at higit sa lahat, ang kahalagahan ng hangganan. Minsan, habang nakaupo siya sa ilalim ng balete, Napangiti siya. Hindi lahat ng panalo ay kailangang ipagsigawan. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipagpatuloy. At sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na basbas ay hindi ang kapangyarihang magwagi, kundi ang lakas na pumili ng tama kahit kaya mong manalo. sa katahimikan ng gabi, ang hangin ay banayad na dumaan sa mga dahon. Wala nang anino. Tanging alaala ng isang panahon kung kailan ang isang simpleng sabongero ay pinili ang liwanag. At sa kanyang pagpili, natapos ang digmaan na hindi nakikita ng mata. Wakas,